Sa nakarang kabanata tumakas si Ira mula sa kanyang madugong nakaraan. Ngunit hindi siya tinantana ng nakaraan. Isang misteryosong mensahe. Isang larawang patagong kinunan sa gitnang Florence at muling pagkabuhay ng Ninong La Sombra. Ngayon nagbabalik siya sa Maynila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para tumakas, kundi para wakasan ang lahat. Hindi nakanlongga ng Florence. Nalaman ito ni Ira isang umagang taglagas. Habang nakaupo sa paborito niyang kapihan malapit sa Piazza della Repubblica, may hawak na lumang libro at humihigop ang espresso. Nang isang lalaking nakasuot ang berdeng lumot na mahabang Amerikana ang duman. Mabagal itong maglakad. Ngunit ang sulyap nito sa kanya ay masyadong mabilis para maging nagkataon lamang. Hindi siya Italiano, hindi turista, at hindi rin isang gusyoserong dayo. Alam niya ang tingin na iyon. Nakita na niya ito sa mga mukha ng mga bantay sa pinto ang silid pahinggahan, sa mga armadong naghihintay ang utos sa dilim. Sa mga tong walang pagkakakilanlan ngunit may kapangyarihang pumatay. Hindi ito lumingon, hindi huminto, ngunit nang mawala ang anino nito sa likod ng simbahan ng Santa Maria Novella, alam ni Ira, hindi naligtas ang lugar na ito. Nagbayad siya, umalis sa kapihan at lumiko sa maliit na eskinita sa likod ng lumang tindahan ng libro. Isa yon sa mga rutang pagdakas na binalangkas niya noong unang tumapak siya sa Florence isang taon na ang nakalipas. Hindi pa niya ito kailanman ginamit. Ngunit ngayon ito ang naging unang daan palabas. Dinanan niya ang tatlong eskinita dumaan sa isang makipot na daanan na parang siwang nakaraan at naglaho mula sa pangunahing distrito. Pagdating sa maliit niyang apartment sa ikatlong palapag, hindi niya binuksan ang ilaw. Mabilis na dumaustos ang kanyang kamay sa gilid ng pintong kahoy. Tinanggal ang manipis na sinulid na may panggalawang susi. Ang itim na maleta na nakatago sa kompartimento sa likod ng estanteng libro ay hinila ng gayon palabas. Pinuksan. Sa loob ay may dalawang pekeng pasaporte, isang malit na Glock 19, tatlong magasin bala, at isang teleponong mahigit 6 na buwan nang hindi binubuksan. Pinuksan niya ang telepono. Umilaw ang screen. Isang mensahe ang lumitaw. Nakarating na sila sa Europa. Umalis ka na diyan agad, hintay ng utos. Walang panggalaning nagpadala. Ngunit alam ni Ira kung sino ang nag-text. Hindi si Inez, hindi si Joaquin, kundi isang panggatlong tao. Isang dating espiya sa lumang network ng La Sombra at ngayon ay nasa malabong hangganan ng katapatan at pagtataksil. Hindi alam ni Ira kung gaano niya ito mapagkakatiwalaan. Ngunit sa ngayon, iyon lamang ang senyales na mayroon siya. Inimpake niya ang lahat sa loob ng 10 minuto. Nagsuot ang itim na damit, sombrero at salaming pangaraw. Walang nagpalam, walang luha. Walang panggakong babalik. Isinara niya ang pinto, lumabas sa pasilyo na may lumang baldosa, at iniwan ang isang bahaging buhay na muling binuo mula sa mga pirasong kanyang pagkabata. Dinala siya ang pangabing tren palayo sa Florence ng 9:45 p.m. Tinatawid ang mga malabong kanayunan ng Italia na nababalot ng hamog. Hindi siya natulog. Bawat tunog ang pitong tren ay parang palala na tumatakbo pa rin siya. Hindi mula sa ibang tao, kundi mula sa mismong dugong na nanalaite sa kanyang mga ugat. 3 araw pagkatapos, tumapak siya sa Istanbul. Isang apartment na inupahan sa pamamagitan ng ahente, na matatagpuan sa isang walang panggalang distrito malapit sa pampang Bosphorus. Ang lugar na ito ay salubungan ng 2 kontinente, isang sangganda ng kasaysayan at kadiliman. Minsan siyang pinaalalahanan. Kapag kailangan mong maglaho, pumunta ka sa lugar kung saan lahat ay tumatakas. Sa Istanbul, hindi niya ginamit ang tunay niyang panggalan. Hindi gumamit ng telepono. Ang lahat ng komunikasyon ay sa pamamagitan ng sulat kamay na iniwan sa isang maliit na kainan na kinukuhang tatanggap tuwing Lunes ng hapon. Sa panahong iyon, nagtrabaho siya sa isang pagawa ng pagpapanumbalik ng mga pinta. Namuhay na parang isang ordinaryong tao. Ngunit ang normalidad ay hindi kailanman nagtatagal. Sa kanyang 2 buwan sa Istanbul, natanggap niya ang unang sulat kamay. Isang kulay abo na sobre. Walang panggalan ng nagpadala. Isang maikling linya lamang ang nakasulat. Alam nilang buhay ka, at hindi sila nakakalimot. Kasamang sulat ay isang larawan. Nakatayo siya sa isang maliit na eskinita malapit sa palengke, may hawak na supot ng gulay bahagyang nakayuko. Ang larawan ay kinunan mula sa Itayas, mula sa isang gusaling mga ilang metro ang layo, malinaw, malapit, at may isang mensahe walang lugar na mapagtataguan. Umalis si Ira sa Istanbul ng gabing iyon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumakbo. Muli niyang kinontak ang isang tao na sa loob ng isang taon ay hindi niya magawang panggalanan, si Joaquin. Ang mensahe ay naka-encrypt, ipinadala sa 5 magkakaibang relay station. Ang sagot ay dumating makalipas ang 1 linggo, isang panggungusap lamang din, kung babalik ka wala nang dan pabalik.
Sumulat si Ira pabalik. Hindi ako babalik. Uwi ako. At kaya umuwi siya sa Manila. Hindi dumaan sa internasyonal na paliparan. Walang dalang tutong dokumento. Pumasok siya sa bansa sa pamamagitan ng dagat, sakay ng isang lihim na barkong pangkargamento na nag-ugnay mula sa hanggang sa timog ng Pilipinas. Ang paglalakbay ay tumagaling 5 araw, walang kama, walang bintana, walang mainit na pagkain, ngunit hindi siya nagreklamo. Dahil sa pagkakataong ito, hindi siya bumalik bilang isang biktima, kundi bilang isang tawang may alaala ng isang tinutugis, at may tapang ng isang nakaligtas. Pagdaong ng barko, naghihintay na si Joaquin. Hindi siya ganong nagbago. Parehong mga mata, parehong lakad, at boses na laging may paginggat na para bang wala nang lugar para sa tiwala sa mundong ito. Hindi ka dapat bumalik, sabi niya nang bumaba si Ira. Sinabi mo na rin niyan dati, pero nanatili ka pa rin. May dahilan ako. Ako rin. Hindi sila nagyakapan, hindi gumiti. Nagtingginan lamang sila na parang dalawang tong may parehong kuleng sugat. Pagkatapos ay sabay na tumalikod. Ang kasalukuyang base ni Joaquin ay nasa isang abandonadong lugar sa labas ng Quezon, na dating base militar. Dumaan sila sa 3 security checkpoint, 2 bakal na tarangkahan, at isang mahabang lagusan. Sa panggunahing silid pulunggan, binigyan si Ira ng isang makapal na folder. Sa labas ay nakasulat, "Pagbabalik ng La Sombra, bagong henerasyon, pinuklat niya ito. Mga panggalang pamilyar at banyaga. Mga mukhang inakalang patay na o nahuli na. Ngayon ay nagbabalik na may mga bagong tungkulin. Mga taong dating nagtrabaho para kay Raul. Pagkatapos ay nagtaksil sa kanya tumakas, at ngayon ay muling nagsasama-sama. Ngunit ang ikinagulat niya ay hindi ang kanilang mga panggalan, kundi ang kanyang panggalan. Malinaw na nakalimbag sa unang pahina, De Leon Ira, Strategic Advisor. Tumingin siya kay Joaquin, huminga ito ng malalim. Hindi ko inilagay ang panggalan mo diyan, pero gusto kang mga nagbabalik. Hindi dahil anak ka ni Raul, kundi dahil ikaw ang nagpabagsak sa buong lumang network. At kung sino man ang makakagawa nito minsan, ay makakagawa ulit. Gusto nilang pamunuan ko sila. Gusto kanilang maging simbolo, isang nakaligtas, isang taong naglakas loob na bumalik. Isang De Leon na hindi nabahira ng dugon ngunit nagtataglay pa rin ng pamana. Gumiti si Ira ng may panunuya. Kaya pala naging ako ang bagay na tinakasan ko. Hindi. Naging ikaw ang bagay na pinili mong harapin. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Sa wakas ibinaba ni Ira ang folder at tumayo. Kailangan ko ang 3 araw. Para saan? Para magpasya kung ililigtas ko ang lumang sistema o susunugin ang lahat muli. 3 araw. 3 araw lamang ang hiningi ni Ira kay Joaquin. Sa loob ng 3 araw na iyon, wala siyang ibang kinausap maliban sa kanya. Hindi nagbasa ang karagdagang dokumento, hindi sumagot sa mga mensahe. At hindi nagsalita sa mga lalaking nakasuot ng barong na nakaupo sa silid pulunggan sa ilalim ng lupa. Nagisa siya sa isang maliit na silid malapit sa basement number 3. Na dating imbakan ng mga armas na naiwan ng mga Amerikano at gayon ay ginawang pansamantalang tirahan para sa mga bisita. Tuwing umaga, tahimik na inilalagay ang isang tagapaghatid ng pagkain ng isang tray sa labas ng pinto. Hindi niya tinitingnan ang kanilang muka. Hindi na rin kailangan. Sa lubong 3 araw na iyon, 3 bagay lamang ang ginawa niya. Muling basahin ang kanyang talarawan. Ang tanging bagay na dinala niya pabalik mula sa Florence. Panurin ang mga lumang balita tungkol sa pagkamatay ni Raul at magdrawing sa isang blankong kwaderno. Ang mga drawing ay hindi mga larawan ng tao. Hindi mga tanawin, kundi mga pira-pirasong alala na pinilipit tulad ng mukha na walang mata, kamay na walang daliri, hagda na walang patutungguhan. Bawat guhit ay isang kirot na nilalabas sa papel. At bawat pahina ay isang babala na kung papasok siyang muli sa putikan ng kapangyarihan. Wala nang hihila sa kanya palabas. Sa hapon ng 3 araw, pumunta siya sa panggunahing silid pulunggan. Walang nagimbita, walang nagabiso. Pumasok siya sa gitna ang lubos na pagkagulat ng mga tong nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. 11 lalaki may matatanda may mga bata. Lahat sila ay dating miyembro ng lumang network ng La Sombra o mga anak nila. Mga taong dating nakokontroling milyon-milyong dolyar mula sa droga, armas babay at ngayon ay nagbabalik na nakaputing polo, abuhin na kurbata at makinis na pananalita. Tumayo si Joaquin nang makita siyang pumasok. Ngunit itinahas ni Ira ang kanyang kamay. Senyales na manatili siyang nakaupo. Dumiretso siya sa dulong mesa, hinila ang isang upuan, umupo, ipinatong ang 2 kamay sa harap niya, pahagyang nakatagilid ang ulo, hindi ngumiti, walang bati, ang lalaking nakaupo sa dulong mesa, mga 50 anyos na may mayos na balbas ang unang nagsalita. Ikinagagalak naming makasama si Miss De Leon ngayong araw. Tiningnan siya ni Ira, hindi ako naparito dahil sa galak.
Naparito ako para malaman kung sino ang gumamit ng panggalan ko nang hindi nagpapaalam. Bahagya siyang natigilan, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang kahinahunan. Naniniwala kami na ikaw ang pinakaangkop na simbolo para sa isang bagong kabanata. Ng ano? La Sombra, isang bersyon na kontrolado, moderno, matalino, nakatago. Tumango si Ira, puslit pagpatay paglalabang pera pa rin. Iba lang ang suot na damit. Isang mas bata na nakaupo sa kaliwa niya ang suminggit. Maari mong isipin niyan. Ngunit kailangan ng istruktura ang mundong ito. At ang istruktura ay umiral lamang kapag may malakas na nagpapanatili nito. Bakit hindi niyo pinili si Joaquin? Tanong niya, hindi nakatingin sa kanya. Sumagot ang isa pa, may bahid ng paghamak. Hindi de Leon si Joaquin. Ngumiti si Ira sa unang pagkakataon mula nang pumasok sa silid. At ako nga, walang sumagot. Sa katahimikan na iyon, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang photocopy. Ang sulat na iniwan ni Raul sa kahon na gawa sa kahoy. Inilagay niya ito sa gitnang mesa. Ang ama ko ay pumatay nagtaksil, nangagaw na nakop at namatay na parang isang multo sa gitnang apoy. At iniwan niya ito para sa akin. Isang payo, huwag mong gamitin ang ari-arian na iniwan ko para magiganti. Gamitin mo ito para mabuhay ang buhay na hindi ko naranasan. Alam niyo ba kung bakit niya isinulat iyan? Walang sumagot. Dahil alam niya, isang araw, may upo rito, tulad ninyo, na may mukhang disente, may gintong relo sa kamay, na nagsasalita tungkol sa istruktura at reforma, ngunit ang puso ay tumitibok pa rin sa ritmo ng pera at baril. Walang gumalaw. At hindi ako magiging simbolo para diyan. Tumayo siya lumakad papunta sa pinto. Bago umalis, sinabi niya ng sapat na lakas para marinig ang lahat. Kung malaman kong may sinuman sa inyo na gumagamit ng panggalan ko para magpatakpo ng anumang marumi, ilalabas ko ang lahat ng natitirang dokumento. At sa pagkakataong ito, wala akong iwan ng buhay. Sumara ang pinto. Natahimik ang silid. Nang gabing iyon pumunta si Ira sa Pampangilog Pasig, kung saan ang dilaw na ilaw mula sa mga kabahayan na kumikinang sa ibabawang tubig. Nakatayo siyang mag-isa, nakahalukip-kip, nakatingin sa mga alon na dahan-dahang gumugulong na parang pagingang isang natutulog na halimaw. Hindi sila titigil, sabi ni Joaquin mula sa likuran niya. Alam ko. Mayroon sa kanila na hindi simple. Maaring matagal nang nakatanim. Alam na alam kanila. Alam kahit ang dati mong tinitirhan sa Florence. Alam ko rin na may ganung tao. Lumapit si Joaquin, tumabi sa kanya. Sa tingin mo ba buhay pa siya? Natahimik si Ira sandali. Sabi sa akin ni Lucian noon, walang tunay na namamatay kung nababanggit pa ang kanilang panggalan. Inisip mo pa rin ba siya? Hindi, umiling siya. Pero inisip niya pa rin ako. 3 araw pagkatapos, isang pagpatay ang naganap sa Quezon. Isa sa 11 nagpulong nung araw na iyon ang binaril sa kanyang sariling tahanan. Walang giniwang bakas ang pumatay. Isang kakaibang simbolo lamang ang natagpuan ng pulisya. Isang simbolong 3 guhit na nakapaloob sa isang bilog. Iginuhit gamit ang dugong biktima sa salamin ng sala. Ang lumang simbolong lihim na sanggay sa La Sombra. Isang bagay na binuwag ni Raul 10 taon na ang nakalipas. Nalaman ni Ira ang balita habang nagdodrawing sa kanyang silid. Tumawag si Joaquin. Ang boses niya ay tensyonado na parang alambre. May panggatlong tao. Ibinaba niya ang kanyang pluma. Hindi. Siya ang walang mukha. Ang tongakala natin ay patay na. Si Lucian? Hindi. Ang nasa likod niya. Nang gabing iyon, nakatanggap siya ng isang sulat na inilagay sa kanyang silid kahit na nakalok ang pinto mula sa loob. Walang bakas ang sapilitang pagbubukas. Walang kamera na nakapagtala ang sinumang pumasok. Sa loob ay isang maikling papel. Hindi pa tayo tapos, Ira. Sa pagkakataong ito, hindi ako naparito para mangguli. Naparito ako para bawin ang sa akin. Sa ilalim ng mga salita ay isang kakaibang simbolo. 3 bilog na magkakapatong na bumubuang hugis ng matang ahas. Mahigpit na hinawakan ni Ira ang papel. Ang kadiliman, hindi kailanman nawala. Ang maliit na papel na may simbolong 3 makakapatong na bilog ay nanatiling nakapatong sa kahoy na mesa. Ang gunit sa isip ni Ira. Ito ay bumaon na parang isang lumang sugat na muling binuksan. Tahimik siyang nakaupo sa madilim na silid. Nakasara ang mga bintana, nagiwan lamang ang makitid na siwang na sapat para sa isang sinagang liwanag na tumama sa gilid ng mesa. Sa labas ay ang tunog ng hangin na dumadan sa mga puno, ang huning ng mga kuliglig, at ang tunog ng isang tawang nagbabagsak ang takipang basurahan sa gabi. Ngunit sa loob, ang lahat ay napakatahimik na maririnig ang bawat tibok ng kanyang puso. 3 magkakapatong na bilog. Ang simbolong Organisasyong Ouroboros. Isang hiwalay na sanggay na kumalas sa La Sombra 10 taon na ang nakalipas.
Ang organisasyong ito ay hindi marahas tulad ng grupo ni Raul, hindi lantad tulad ng network ni Lucian. Ngunit mas mapanganib. Walang nakakalam kung sino ang pinuno. Walang nakakita sa kanyang mukha. Tinatawag nila siyang El Silencio, ang tahimik. Walang putok ang baril. Walang sobrang dugo. Ngunit sinumang nagtaksil sa kanya ay nawawala sa loob ng 7 araw. Walang iniwan kundi ang babalang simbolong matang ahas. 10 taon na ang nakalipas. Idineklara ni Raul na nilipol na niya ang buong Ouroboros matapos ang isang digmang sibil sa lobing organisasyon. Ngunit kung totoo ang sulat na iyon, kung buhay pa si El Silencio, kung gayon ang lahat ng kinakaharap ni Ira ay simula pa lamang. Pumasok si Joaquin sa silid, hindi kumatok. Ang kanyang mga mata ay mabigat na parang isang taong kalalabas lamang mula sa isang labanan na may dalang bangkay. Emergency meeting, 2 pa ang namatay, parehong simbolo, ngayon nakasulat sa pader gamit ang guling hindi dugo. Tumayo si Ira walang sinabi, kinuha niya ang papel at isinilid sa kanyang bulsa. Narinig mo na ba ang panggalang El Silencio? Tanong niya habang naglalakad sila sa mahabang pasilyo patungo sa sentrong operasyon. Tumango si Joaquin, isang beses, nung bata pa ako. Tinawag siya ang tatay ko na ang tanging tong kinatatakutan ni Raul. Bakit? Dahil hindi niya kailangang pumatay para sumunod ang iba. Kailangan lang niyang malaman ang katotohanan. Huminto sila sa harap ng bakal na pinto. Sa loob, ang tensyon ay parang balating tambol. Ang 6 na natitirang miyembrong bagong henerasyon ng Konsehong La Sombra ay nakaupo na sa kanilang mga pwesto. 2 bakanteng upuan. Ang mga namatay ay hindi pa inaalis, walang gumagalaw dito. Parang isang babala na nakabitin sa mainit na silipulungan. Umupo si Ira inilapag ang papel sa mesa. Lahat ng mata ay napunta sa simbolo. Nagbalik na sila, sabi niya. Ang pinakamatandang lalaki ang nagsalita. Maaring peke, maaring panlilin lang lamang. Umiling si Ira. Walang maglalakas loob na pekehin ang simbolong ito kung ayaw nilang mamatay ng totoo. Isang iba pa ang bumulong. Hindi totoo si El Silencio, walang nakakita sa kanya. Tiningnan siyang diretso ni Ira. At dahil walang nakakita, kaya hindi natin napigilan. Inabot ni Joaquin ang gulat. Ang 2 pinakahuling biktima ay dinukot sa loob ng 10 minuto. Walang saksi, walang kamera. Ang isa ay isang financial advisor. Ang isa pa ay isang underground media expert. Pareho silang may kaugnayan sa isang lihim na daloing pera na inilipat mula sa Europa patungong Pilipinas 3 buwan na ang nakalipas. Eksakto nung umalis si Ira sa Florence. Gusto kong makita ang lahat ng datang daloing perang iyon. Sabi ni Ira, isang tawang nagsalita. Hindi pwede. Level 4 security. Kahit si Raul nung nabubuhay pa ay hindi. Hindi ako si Raul. Putol ni Ira. Ako ang may hawak ng natitirang susi. Walang gumimik. Isang tawang kumuhang USB at inilapag sa mesa. Tumango si Ira. Kailangan kong 2 araw para balikan ang galed. Umalis siya agad sa silid, hindi naghintayang pahintulot. Nang gabing iyon nakaupo siya sa data room, kasama lamang si Joaquin, ang malaking screen ay nagpapakitang dandang mga code string na naka-encrypt gamit ang isang 3-layer algorithm. Ang daloying pera ay tumatawid sa 7 bansa. At sa huli ay humihinto sa isang pondo na tinatawag na Oria Foundation, na may punong tanggapan sa Geneva, Switzerland. Alam ko ang panggalang ito, bulong niya. Nabanggit itong nanay ko bago siya mamatay. Charity fund? Sa labas. Pero sa loob dito ipinapadala ni Raul ang pera para sa kanya at marahil para sa akin. Hinila niya ang mouse, binuksan ang profile ng tong nakapanggalan dito, Andrea Ledesma, ang panggalan ng kanyang inanong dalaga. Marahil mas marami pangalam si nanay kaysa sa inakala natin. Bulong ni Joaquin. Marahil hindi siya namatay, sagot ni Ira. Nagpasya silang magpadalang isang tao sa Geneva. Hindi si Ira, hindi si Joaquin, kundi isang neutral na tao. Isang taong hindi mapapansin, si Marco, isang systems engineer na dating nagtrabaho para sa underground bank ni Raul at ngayon ay namamahala sa security software para sa kasalukuyang sistema. Umalis si Marco ng 2:00 ng umaga, lumipad ng diretso sa Zurich at pagkatapos ay sumakaring tren patungong Geneva. Bago umalis, isang panggungusap lamang ang sinabi niya. Kung hindi ako makikipag-ugnayan pagkatapos ng 72 oras, sunugin ninyo ang lahat ng data. Ang panggungusap na iyon ay hindi nagpakalma kay Ira. Ngunit alam niya tanging ang katotohanan lamang ang makakasakit at tanging ang katotohanan din ang makapagliligtas sa kanya. Makalipas ang 2 araw, nakatanggap si Ira ang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ikaw ba si Ira de Leon? Tanong ng isang malalim na boses ng lalaki. Patay na si Marco. Mahigpit na hinawakan ni Ira ang telepono. Sino ang nagsabi? Ako ang tawong pinadalhan niyang huling recording. Kailan ipinadala? 1 oras bago siya mawala. Huminto sandali ang boses pagkatapos ay nagpatuloy.
Hindi ko alam kung sino ka. Ngunit sinabi ni Marco na kung may tumawag gamit ang numerong ito at binanggit ang pangalan mo, dapat kong ipadala ang recording na iyon. Ipadala mo sa akin. Hindi. Isang beses lang pwedeng i-play. Pagkatapos nun ay may tunog ang kalansing at pagkatapos ay narinig ang boses ni Marco. Kung may nakakarinig nito, patay na ako. At kung naririnig ni Ira, gusto kong sabihin na ang nanay mo. Hindi namatay sa Maynila tulading pinaniniwala ng lahat. Inilipat siya. Ayon sa isang huling kasunduan sa pagitan ni Raul at Ouroboros. Huminto ang recording. Hindi lumuha si Ira. Tumingin lamang siya sa kawalan sa harap niya at pagkatapos ay sinabi ng mahina, kaya pala nakakulong din si nanay sa dilim na ito. Nang gabing iyon, tinawag niya si Joaquin. Binigyan niya ito ng isang sobre. Kung mamatay ako, dalhin mo ito sa Geneva. Hindi. Walang pagpipilian. Nagpakita na si El Silencio. At hinahanap niya ako, si nanay. Nagnganggalit na sabi ni Joaquin. Hindi kita hahayang mag-isa. Tiningnan siya ni Ira, matigas ang boses. Hindi na ito tungkol kay Raul o Lucian o Joaquin. Tungkol ito kay Ira. At kailangan kong tapusin ito. Natahimik si Joaquin. Sa kanyang mga mata, isang bagyo ang namumuo. Lumabas si Ira sa pinto. Dumaan ang hangin sa kanyang buhok. Parang hiningang isang higanteng ahas na gumagapang sa gilid ng mundo. At sa gitnang dilim, muling nagliwanag ang matang ahas. Handang lunukin ang sinumang maglakas loob na tumingin dito ng diretso. Ang lungsod ng Geneva ay nababalutan ng puting niyebe nang dumating si Ira sa Cointrin International Airport. Malamig ang panahon ng Pebrero. Bawat hininga ay tila nagyayelo sa lalamunan. Ngunit para kay Ira, ang lamig sa labas ay wala kumpara sa lamig na unti-unting kumakalat sa kanyang dibdib. Ang babaeng nangganggalang Andrea Ledesma, ang kanyang tunay na ina, na sinasabing mahigit 20 taon nang patay, ay maaring nabubuhay ngayon sa isang silid sa ilalim ng proteksyon o nakakulong o kinokontrol ang lahat mula sa dilim. Hindi siya nag-isa. Kasama niya si Joaquin sa kabila ang lahat ng pagtutol. Hindi ito ganong nagsasalita mula nang sumakan sila sa eroplano. Tahimik lamang na nagpapanatili ang sapat na distansya para handang makialam kung kinakailangan. Minsan gusto ni Ira na tanungin siya kung bakit pa rin siya sumusunod sa kanya hanggang sa pinakadulong madilim na putik na ito, ngunit sa tuwing titingnan niya ang kanyang mga mata, nananahimik na lamang siya dahil alam niya ang sagot at alam niyang hindi siya karapat-dapat dito. Dinala silang taksi mula sa airport patungo sa distritong Carouge, na dating sentrong mga aristokratikong bankero noong 1900s at ngayon ay naging kanlongan ng mga non-governmental financial organization. Ang Oria Foundation ay may punong tanggapan sa isang 3 palapag na gusali na nakatago sa likod ng matas na bakal na bakod. Walang karatula, walang logo. Ang pangunahing pinto ay bumubukas gamit ang isang fingerprint recognition system na sinamahan ng isang biometric code. Ngunit hindi na parito si Ira para kumatok. Mayroon na siyang nakataktang makipagkita sa isang tao. Ang taong pinagkakatiwalaan ni Marco. Isang babaeng may lahing Egyptian na nangganggalang Layla, na dating pinuno ang Human Resources Department ang foundation, at nang gayon ay nagbitiw na matapos ang isang datalik 6 na buwan na ang nakalipas. Sinalubong sila ni Layla sa isang kapihan malapit sa Bastions Park. Nakasuot siya ng mahabang kulayabo na kuwat. Nakatali ang buhok, matalas ang mukha ngunit may bakas ang pagod. Nang makita niya si Ira, lumitaw ang pagkagulat sa kanyang mata, at pagkatapos ay naging maingat. Akala ko wala ka na sa Europa. Akala ko pinatahimik ka na. Sagot ni Ira, walang paligoy-ligoy. Ngumiti si Layla ng bahagya, hindi masaya. Pinilit ako, pero may bibig pa rin ako. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang malit na hard drive at inilapag sa mesa. Nandito ang internal HR data ng Oria sa lubang 8 taon. Kasama ang mga gumagamit ng pekeng pagkakakilanlan. At ang mga may espesyal na proteksyon. Hindi nagmadali si Ira na buksan ito. Kailangan kong malaman ang tungkol sa isang tao. Si Andrea Ledesma. Tiningnan siya ni Layla. Natahimik ang ilang segundo. Hindi ka kamukha ng nanay mo. Dahil hindi ako kailanman nabuhay kasama siya. Kinuha ni Layla mula sa kanyang panggalawang bulsa ang isang pirasong papel, isang kopya ng isang medical record. Naroon ang larawan ng isang babaeng nasa katangkaliang gulang, magang nagkaputing buhok, malalim ang mga mata, panggalan. Andrea D. Pasyente 14G23, tala, malubhang schizophrenia, kailangan ng mahigpit na pagbabantay. Mahigpit na kinuyom ni Ira ang kanyang kamay. Nasaan siya? Hindi mo siya mahahanap. Inilipat na nila siyang 3 beses sa loob ng 2 buwan. Ang huli ay sa isang pribadong pasilidad medikal sa rehiyon ng Jura, malapit sa hangganan ng Pransya. At sino ang nasa likod ng pagkakakulong? Bahagyang yumuko si Layla. El Silencio.
Napabulala si Joaquin. Kaya Toto nga. Toto, sabi ni Layla tumingin sa paligid bumaba ang boses. At hinihintay ka niyang dumating. Kinuyom ni Ira ang kanyang kamay. Ano ang gusto niya? Umiling si Layla. Walang nakakaalam. Pero lagi niyang gustong makita ng personal. Binigyan niya si Raul ng huling pagkakataon. At tinanggihan ni Raul. Hindi siya nagbibigay ng panggalawang pagkakataon sa iba. Tumayo si Ira, isinilid ang hard drive at ang file sa kanyang bulsa. Pupunta ako sa Jura, ibinigay ni Layla sa kanya ang isang huling pirasong papel. Ang mapa na ito ay patungo sa isang saradong pasilidad na tinatawag na Mont Celeste. Wala sa opisyal na mapang medikal. Isang beses ka lang makakapasok. At kailangan mong lumabas sa lubang 24 na oras kung gusto mo pang mabuhay. Tiningnan ni Ira si Layla sa huling pagkakataon, hindi ako mamamatay sa Switzerland. Umalis sila sa Geneva ng gabi. Nagarkila sila ng isang lumang kotse, duman sa mga paikot-ikot na daan sa mga nayon malapit sa hangganan. Umakyat sa mga dalistis ng Jura Mountains sa gitnang niyebe. Ang daan patungong Mont Celeste ay makitid, paliko-liko walang mga karatula. 3 beses silang huminto para surin muli ang mga koordinat, at sa bawat paghinto, inilalagay ni Joaquin ang kanyang kamay sa baril, hindi inaalis ang tingin sa salamin sa likuran. Pagdating nila, madaling araw na. Bumukas ang bakal na tarangkahan nang ang kanilang sasakyan ay mahigit 50 metro pa ang layo na parabang may nagmamasid mula sa malayo. Unang bumaba si Ira. Pinakilabot siyang malamig na hangin, ngunit hindi siya huminto. Ang gusaling Mont Celeste ay mas mukhang isang lumang kumbento kaysa sa isang ospital. Mga pader na bato, mga pintong kahoy, mga bintanang arko, walang anumang karatula. Isang lalaking nakasuotang puting bata ang sumalubong sa kanila. Hindi siya nagtanong ng panggalan, sinabi lamang, "Pinapayagan kang makita ang pasyenteng si Andrea, ngunit mag-isa ka lamang." Agad na tumutol si Joaquin. "Hindi pwede. Sasama ako." Tiningnan siya ni Ira. Umiling. "Kung hindi ako babalik pagkatapos ng 24 na oras, umalis ka na. Sa tingin mo iwan kita?" "Hindi. Sa tingin ko sisirain mo ang lugar na ito kung mamatay ako." Sumunod siya sa lalaki sa loob. Sumara ang pinto na gawa sa bato sa likuran niya. Ang pasilyo sa loob ay malamig na parang libingan. Ang dilaw na ilaw ay nagmumula sa mga lumang ilaw na nakakabit sa mga pader. Walang ingayang tao. Walang hininga. Dinala siya sa silid 42. Huminto ang lalaki sa harap ng pinto at sinabing, "Naalala ka pa rin niya." Bumukas ang pinto. Pumasok si Ira. Ang babaeng nakaupo sa isang silya malapit sa bintana ay nakatalikod sa kanya. Ang malabong liwanag ay tumama sa kanyang makinis na puting buhok. Nang lumapit si Ira, lumingon ang babay. Iyon ang kanyang ina. Malaki na ang ipinagbago ang kanyang muka. Ngunit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay tula pa ring dati. Malalim itim at puno ng isang bagay na hindi pa nasasabi. Ira, mahinang tawag niya. Walang panginginig. Walang pagkagulat. Na parabang matagal na siyang hinihintay. Lumuhod si Ira sa harap niya. Tumulo ang kanyang mga luha. Hindi mapigilan. Akala ko patay na si Mama. Hinaplos ni Andrea ang kanyang buhok. Akala ko rin hindi ka nababalik. Bakit hindi ka tumakas? Gumiti si Andrea. Dahil kung tumakas ako, papatayin kanila muna. Tumingin si Ira. Sinusiel silensyo? Natahimik si Andrea sandali. Pagkatapos ay sinabi ng mahina, "Kapatid mo siya." Para bang nabos ang hangin. Natigilan si Ira, umikot ang kanyang isip. "Ano ang sinasabi mo, Ma? Pangganay na anak ni Raul. Ipinangganak bago pa man ako dumating sa buhay ng tatay mo. Hindi ko alam na buhay pa siya. Hanggang sa bumalik siya. At dinala ako dito." "Bakit?" "Dahil galit siya kay Raul, pero kailangan niyang panatilihing buhay ako para makit ka." Umatras si Ira. "Nasaan siya ngayon?" Tiningnan siya ni Andrea. Nasa ilalim ng basementeng Mont Celeste. At siya ay naghihintay. Naging siksik ang hangin sa silid pagkatapos ng magasalita ni Andrea. Pakiramdam ni Ira ay bumagal ang hangin sa paligid niya. Tumigas na parang yelo sa ibabawang ilog sa taglamig. "Kapatid mo," sabi ang kanyang ina, na parabang ang katotohanan yon ay isang bagay na malinaw. Hindi nangangailangan ng karadagang patunay. Hindi nangangailangan ng paliwanag. Ngunit para kay Ira, ang buong mundo ay biglang napunit sa 2 piraso. "Hindi ko alam na may anak ka bago mo makilala si Papa." Mahigpit na hinawakan ni Andrea ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata na tumanda dahil sa panahon at mga unos ay nagpakita ng gayon ng malinaw na pagsisisi. "Hindi iyon isang bagay na gusto kong itago, kundi isang bagay na pinilit akong ibaon." Umupo si Ira sa silya sa tapat, tuwid ang likod na parang bato, bawat nerbiyos ay naninikip. "Kailangan mong sabihin sa akin ang lahat." Gayon din, huminggang malalim si Andrea,
Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa bintana kung saan ang malamig na liwanag ay tumatago sa malikabok na salamin. Noong taon na iyon, 17 pa lang ako. May minahal akong lalaki na 10 taon ang tanda sa akin. Hindi siya mabuting tao, ngunit noon akala ko siya na ang buong mundo ko. Nang mabuntis ako, iniwan niya ako. Iniwan ako sa gitna ng Manila na may malaking tiyan at walang anumang papeles. Ipinanganak ko ang bata, ang kapatid mo, sa isang impormal na klinika sa Slumariang Malabon. Ang batang iyon, pinanggalanan siyang Elias. Ipinikit ni Ira ang kanyang gamata, Elias. Ang panggalang iyon ay hindi kailanman nabanggit sa anumang kwentong pamilya. Isang ganap na blanko sa kasaysayan na para bang hindi kailanman umiralang taong iyon. Inalagaan ko si Elias hanggang sa maging 24 na taong gulang ako. Pagkatapos ay dumating si Raul. Nang malaman ng tatay mo ang tungkol dito, nagbigay siyang kondisyon. Kung gusto kong maligtas sa kahirapan, sa nakaraan kailangan kong putulin ang ugnayan sa aking unang anak. Nanlaki ang mga mata ni Ira. Pinabayaan kaniyang iwanan si Elias? Tumango si Andrea, basag ang boses na parang manipis na salamin. Hindi lang pinabayan, kundi nilinis din ang lahat ng bakas. Minsan kong hiniling na itago ang isang larawan, isang birth certificate, ngunit sinunog lahat ni Raul. Wala akong natira. 10 taong gulang si Elias noon, at mula noon, nawala na siya. Mahigpit na kinuyom ni Ira ang kanyang kamay. Ang pakiramdam ng paninikip ng dibdib ay tumas na parang isang malakas na alon. Hindi lamang isang mamamatay tao si Raul. Isa rin siyang taong nagbura ang katotohanan tungkol sa sariling laman at dugong kanyang asawa. At ngayon, ang naiwan ay bumalik, hindi para magkaisa, kundi para magiganti. Siya, si Elias, ang naging El Silencio. Tumango si Andrea, paus ang boses dahil sa emosyon. Hindi ko alam na buhay pa siya, hanggang sa inilipat ako mula sa Maynila pagkatapos ng pagkamatay ni Raul. Walang sinabi ang nagdala sa akin. Ngunit pagdating sa lugar na kilala ko ang isang tao, matangkad payat mahaba ang buhok, itim ang mga mata, na nakatayo sa dilim at nagsabing, "Dinala kita para mabuhay ang iyong anak na babay. Bilang kapalit, wala kang sasabihin hanggat hindi ko pinapayagan." At tinanggap mo, hindi dahil sa takot sa kanya, kundi dahil may utang akong buhay kay Elias. Tumayo si Ira, lumakad papunta sa pinto, ngunit tinawag siya ni Andrea. "Anong gagawin mo?" "Kakausapin siya." "Hindi." Natakot si Andrea. Hindi siya tulad ni Raul. Wala siyang kailangan kundi galit. Ayaw niyang makipag-usap. Gusto niyang makita kang nakaluhod. Lumingon si Ira. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na parang may apoy. "Kung gayon, tatayo ako ng tuwid, kahit na kailangan kong mamatay. Sa ilaliming basement ng Mont Celeste ay isang makitid na danan, sapat lamang para sa isang tao. Ang dilim dito ay hindi ang uring dilim na nakakabulag tulad sa mga kwentong bayan, kundi ang uring dilim na tumatago sa balat, sumasagi sa mga buto, na nagpapagulo sa isipan ng isang tao kung pumapasok pa siya sa ilalim ng lupa o sa kanyang alaala. Dinala si Ira ang isang lalaking nakaswat ng itim na balabal. Walang sinasabi ni isang salita. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig na bato ay umalingaw-ngaw sa bawat malamig na hakbang. Pagkatapos ng 5 minutong paglalakad ng walang ilaw, huminto sila sa haraping isang bakal na pinto na walang hawakan. 3 beses kumatok ang gabay, mahinan ngunit tiyak. Bumukas ang pinto. Ang silid sa loob ay walang laman. Walang mesa, walang upuan. Mayroon lamang isang lalaking nakatalikod, nakatingin sa mamasa-masang pader na bato. Mahaba ang buhok hanggang balikat, itim na polo, payat ngunit tuwid ang tayo na parang isang espada. "Elias?" Nagsalita si Ira, lumingon ang lalaki. Ang mukha niya ay hindi kamukha ni Raul. Hindi kamukha ni Andrea. Ngunit ang mga mata ay ang tanging bagay na nakilala ni Ira. Mga mata na parang bangin na walang hangganan, kung saan ang lahat ng liwanag ay nilalamon. "Sa wakas, dumating ka na," sabi ni Elias, malalim at malinaw ang boses, walang bahid ng emosyon. "Ano ang gusto mo sa akin?" tanong ni Ira. Lumapit si Elias ng isang hakbang. "Gusto kong malaman mo ang pakiramdam ng pagiging inabandona." "Hindi kita inabandona. Hindi ko man lang alam na nabubuhay ka." "Kung gayon, hihingi ka bang tawad?" Natahimik si Ira. "Hindi," sabi niya, "dahil wala akong gutang na tawad sa iyo. Ang dapat mong singgilin ay si Raul, at patay na siya." Tumawa si Elias. Walang tunog ang tawa. "Madaling namatay si Raul, pero ikaw, masyadong matagal nang nabubuhay. At kung mamatay ako ano, sa tingin mo magiging payapa ka?" Tiningnan siya ni Elias, hindi kumukurap. "Hindi ko kailangan ng kapayapaan. Kailangan ko lang malaman mo, walang sinuman ang lumalabas sa dilim ng walang iniwan." Huminggang malalim si Ira. "Kung gayon sabihin mo, ano ang kailangan mo?" Inabot ni Elias sa kanya ang isang sobre.
Nandito ang mga panggalan ng lahat ng natitirang miyembro ang lumang La Sombra. Ang mga hindi pa napoproseso, ilalabas mo sila sa liwanag. Bakit? Dahil gusto kong magsimula ang apoy mula sa sarili mong kamay, hindi sa kamay ko. Kinuha ito ni Ira. At kapalit, tumalikod si Elias, bumalik sa haraping pader na bato. Maglalaho ako sa huling pagkakataon. Sigurado ka? Hindi. Pero umaasa ako. Tiningnan siya ni Ira sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay umalis sa silid na walang liwanag. Pagbalik niya sa silid ng kanyang ina, nakaupo pa rin si Andrea sa parehong lugar. Nakita mo na ba siya? At? Hindi ko alam kung ano siya, pero alam kong hindi ako katulad niya. Tumango si Andrea, tumulo ang luha sa kanyang kamay. Sapat na iyon. Umalis sila sa Mount Celeste sa isang hapon na may banayad na sikat ng araw. Tinawid ang kagubatan ng pino at magdalistis ang niyebe. Bumalik sa highway na patungo sa Geneva. Nasa bulsa ni Ira ang listahan ng mga panggalan na iniwan ni Elias. Sa kanyang isip ay isang katotohanan. Hindi niya maililigtas ang kanyang ina mula sa parusang tadhana at hindi rin niya mababago ang nakaraan. Ngunit mayari niyang piliin ang hinaharap. At sa pagkakataong ito, siya ang magsusulat nito. Isang malaking pagkabigla ang pagbabalik sa Maynila. Hindi dahil sa nagbago ang tanawin, kundi dahil wala itong ipinagbago. Parehong amoy ang mamasamasang basura na hindi pa naalis. Parehong matinding sikat ng araw na nagpapainit sa asfalto. At parehong nagmamadaling paghinga na para bang ang lungsod ay laging tumatakas sa isang bagay na hindi rin nito mapanggalanan. Lumabas si Ira sa eroplano ng alas 4 ng umaga. Sumunod si Joaquin, may dalang backpack, may hawak na maleta sa kaliwang kamay, habang nakatuon pa rin ang tingin sa unahan. Walang sumalubong sa kanila sa airport. Ayaw nilang masundo. Nagbilin na siya. Walang staff, walang pribadong sasakyan, walang bodyguard. Hindi niya kailangan ng ingay. Kailangan niya ang malinis na daan para makapasok ng diretso sa pusong natitirang network ng La Sombra. At sunugin ito mula sa loob. Bago umalis sa Geneva, binigyan siya ni Elias ng isang manipis na folder. Hindi maraming pahina, ngunit bawat panggalan dito ay parang posporo na binabad sa gasolina. Isang kiskis lang ay susunugin na ng buong sistema. Sa listahan ay may mga taong nakilala na ni Ira na kamayan at pinaniwalang kakampi. Mayroon ding mga tawang hindi pa niya narinig ang panggalan. Dahil hindi sila kailaman nagpakita. Pagdating sa kanilang tagwan, hindi siya natulog. Inilatag niya ang lahat ng file sa mesa at sinimulang markahan ang bawat panggalan. Ang una, Dario Mendoza, isang dating koronel ang militar, na ngayon ay nagpapatakbong isang Chinang mga pribadong security company at isang lihim na link sa pagitan ng mga probinsya sa timog at ng international na underground network para sa paglilipat ng armas. Tiningnan niya si Joaquin, siya ang una kong asikasuhin. Hindi simple si Dario. May sarili siyang hukbo, armado na parang mga mersenaryo. At mayroon akong isang bagay na wala siya. Ano? Ang panggalang Raul de Leon. Hinding gumiti si Joaquin, hindi rin siya. 3 araw pagkatapos, nakatanggap si Dario ng isang sobre. Sa loob nito ay walang pagbabanta. Walang lihim na larawan. Walang ebidensyang krimen. Isang blankong papel lamang, na may isang linya sa gitna. Ang apoy na sinindihan ng aking ama ay papatayin ko gamit ang kanyang sariling dugo. Walang pirma. Ngunit alam ni Dario kung sino ang nagpadala. Nang gabing iyon, sinimulan niyang ilikas ang kanyang asawa at mga anak sa ibang bansa. At kinabukasan sumabog ang bodega sa timog kung saan niya itinatago ang bagong dating na kargamentong armas. Walang namatay. Ngunit nasunog ang buong kargamento. Walang nakitang ebidensya ng pampasabog ang mga pulis. Hindi ito inilatala sa mga pahayagan. At si Dario, naglaho siya sa Manila 2 araw lamang pagkatapos. Ang unang panggalan sa listahan may pulang X. Hindi tumigil si Ira. Ang pangalawa, Arman Visconde, isang kilalang abogado, na nagtanggol sa maraming matatas na opisyal mula sa mga internasyonal na paglilitis. Sa labas, isang taong batas, sa loob, isang taong nagmamanipula sa pinakamalalaking money laundering ring sa rehiyon ng Asia Pacific. Pinuntahan siya ni Ira sa isang charity event sa Shangri-La Hotel. Walang imbitasyon, walang abiso, kabababa pa lamang niya sa entablado, may hawak na basong alak, nang biglang lumitaw si Ira sa harap niya. Nakasuot siyang itim na damit, nakalugay ang buhok, walang alahas. Mula sa malayo, walang makakakilala sa kanya. Ngunit nakilala siya ni Arman, umatras siya ang isang hakbang, itinago ang nanginginig niyang kamay sa likod. Buhay ka pa, gumiti si Ira. At ikaw, kumikita ka pa rin sa pagkamatay ng iba. Wala na akong kinalaman sa La Sombra, sabi niya, bahagyang nautal.
Kung gayon, itinatago mo pa rin ba ang kopyang mga tax evasion record ng mga general? Natigilan si Arman. Ano ang gusto mo? Gusto kong magsalita ka isang beses sa harap ng kamera. Hindi kailanman. Kung gayon, ako ang magsasalita para sa iyo at ang buong kasaysayan ng iyong propesyon. Mula pa nung nag-aral ka ng abogasya, ay ilalabas sa internet bukas ng umaga. Walang anumang kinuha si Ira mula sa kanyang bulsa. Walang baril, walang ebidensya, isang salita lamang, ngunit tumango si Arman. 2 araw pagkatapos, ang recording kung saan isiniwalat niya ang maraming personalidad sa hudikatura ay inilatala ng hindi nagpapakilala sa isang internasyonal na platform. Si Arman ay inaresto dahil sa pagsisinungaling, ngunit inilagay sa kategoryang protected witness. Hindi kailangan ni Ira na makulong siya. Kailangan lang niyang malaman ang buong sistema na may nagtaksil na. Panggalawang panggalan may X. May 11 panggalan pa sa listahan. Ngunit sa pangatlong panggalan, huminto si Ira. Hindi dahil sa takot siyang harapin, kundi dahil iyon ay isang taong hindi niya inaasahang mapapasama sa listahan. Panggalan, Inez Morales. Tungkulin. Senior Transporter, ang taong nagprotekta kay Ira sa unang yugtong kanyang pagtakas mula kay Lucian. Tala, dating nagtrabaho sa 2 panig. Parehong nagpoprotekta at nagbibigay ng impormasyon sa isang third party. Sa kasalukuyan ay hindi malinaw kung kanino siya tapat. Ibinigay ni Ira ang file kay Joaquin. Ano sa tingin mo? Hindi agad sumagot si Joaquin. Hindi ako nagulat. Bakit? Dahil hindi kailanman naging tapat si Ines. Tapat siya sa pagkakataon. At kung tatawagan ko siya, darating ba siya? Sigurado. Pero sa pagkakataong ito, may dala siyang baril. Ang pagkikita ay naganap sa isang lumang bodega sa Valenzuela. Walang ilaw, walang ibang tao, walang kamera. Nauna si Ira. Dumating si Ines pagkatapos ng 10 minuto. Walang sabi-sabi, walang bati, tingin lang. Akala ko mamamatay ka na bago kita makitang muli. Sabi ni Ines may panunuya. At akala ko wala ka na sa Manila. Madaling umalis. Pero minsan kailangan mong manatili para makita ang huling abo na magiging lupa. Ibinigay ni Ira ang folder. Ang panggalang ito ay ikaw. Hindi tumingin si Ines. Ano ang gagawin mo? Kilala mo naman ako. Nang gumiti si Ines ng mapait. At alam mo rin kung ilang beses kitang iniligtas. Natahimik si Ira. Dumaan ang hangin sa siwang pinto at nagpaikot ng alikabok. Sa gitna ng malabong liwanag, 2 babae ang nakaharap sa isa't isa na parang 2 mukhang isang salamin. Parehong may gasgas, parehong nagtaksil, at parehong nakaligtas. May isang huling pagkakataon, sabi ni Ira. O tutulungan mo akong sunugin ang lahat o masusunog ka kasama nila. Tumango si Ines. Kung gayon, sabay tayong magsunog. Sa sumunod na 2 linggo, sunod-sunod nilang inilantad ang 4 na natitirang miyembrong dating panggunahing grupo. Ang nakatagong tao sa industriyang pagbabangko. Ang nagpapatakbo ng isang chain ng mga kumpanyang gamot. Isang publisher na gumagamit ng mga libro para maglipat ng pera. At isang pari na ginawang sentrong money laundering ang kanyang simbahan. Bawat isa sa kanila ay pinabagsak hindi sa pamamagitan ng baril, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Nagsimulang mayanig ang opinyon ng publiko. Ang mga internasyonal na social media network ay nagsimulang mag-repost ang impormasyon. Ang lokal na media ay tahimik pa rin, ngunit ang mga bulong-bulonggan ay kumalat na sa mga pasilyong politika. Isang umaga, nagising si Ira at nakatanggap ang isang email na walang nagpadala. Isang linya lamang, huwag mong isipin na tapos na ang lahat kapag nasunog mo na. Ang abo ay mayroong mabuhay pa. At ang bagong apoy ay magmumula sa iyong puso. Sa ilalim ng kasalita ay isang imaheng isang bala. Nakauki dito, De Leon. Nakagatlabi si Ira. Hindi nanginginig, hindi nagulat. Isang bagay lamang ang alam niya. Ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Tanghali na, ang langit ng Maynila ay nababalutan ng isang mabigat na kulay abo. Walang ulan, ngunit ang singa mula sa mainit na aspalto ay nagpapabagal sa hangin. Tumitikit sa balat na parang isang manipis na hindi nakikitang usok. Nakatayo si Ira sa isang lihim na silid pulunggan sa ilalim ng lupa. Sa harap niya ay ang kopyang huling email na natanggap niya mula kay El Silencio. Ang abo ay maaaring mabuhay pa at ang bagong apoy ay magmumula sa iyong puso. Nakaupo si Joaquin sa dulong mesa, marahang tinatapik ang kanyang mga daliri sa kahoy. Nakasandal si Ines sa pader, nakahalukip-kip, nakapikit ang mga mata na parang isang pusa na nag-arabang ang kanyang biktima, walang nagsasalita. Alam nilang tatlo, ang isang babala na tulad nito ay hindi para manakot, kundi para magabiso. Mayroon ba tayong anumang lead kung saan nagtatago si Elias? Tanong ni Ira kalmado ang boses. Umiling si Joaquin. Pagkatapos ng Mont Celeste, nawala siya sa lahat ng signal, hindi naglalagbay sa pamamagitan ng eroplano, hindi lumitaw sa satelite,
Hindi gumagamit ng anumang sistemang komunikasyon na maring matras. At si nanay? Nasa Switzerland pa rin. Sa ilalim ng espesyal na proteksyon medikal, hindi niya isinama. Natahimik si Ira sandali pagkatapos ay kinuha ang isang listahan. Mayroon pang 5 panggalan na hindi pa nagagalaw. Lahat sila ay nasa matas na antas, lahat ay may akses sa mga mapagkukunan at mga baril. Lumapit si Ines, itinuro ang isang panggalan sa dulong listahan. Luis Fernando Aguilar, dating Deputy Ambassador ng Pilipinas sa Espanya, ngayon ay ang coordinator ng Underground Remittance Network at Minga Overseas Political Investment. Ang matandang ito ang tunay na boss, sabi ni Ines. Kung may sinumang may sapat na pera at kapangyarihan para protektahan si El Silencio, siya iyon. Tumango si Ira. Atakehin natin siya bago pa siya makakilos. 4 na araw pagkatapos, nasa Madrid na si Ira. Hindi ginamit ang tunay na pagkakakilanlan. Walang kasama. Nagdala lamang siyang isang maliit na backpack, isang recorder na nakatago sa kanyang relo, isang 6-hour P365 pistol na nakatago sa kanyang makapal na diaket, at isang sulat kamay sa kanyang bulsa sa dibdib. Nagarkila siyang isang pansamantalang apartment sa Lavapiés, isang lugar na sapat na masigla para magtago, ngunit sapat ding magulo para hindi mapansin. Naiwan si Joaquin at Ines sa Manila bilang pain. Sadyang nagpakalat silang balita na si Ira ay nakikipagpulong pa rin sa mga matataas na opisyaling militar para sa isang espesyal na operasyon. Hindi ito inilathala sa mga pahayagan, ngunit nakagulo ang underground network. Lumitaw si Luis Aguilar sa isang financial conference sa Plaza Mayor, isang lugar na punong mga reporter camera at mga pakikipakamay na nagkakahalagang 10 milyong euro. Hindi binalak ni Ira na lapitan siya dun. Naghintay siya. 3 araw pagkatapos pumunta siya sa isang restaurant sa Argentina sa distritong Salamanca. Walang bodyguard. Isang assistant lamang ang kasama niya. Hinintay ni Ira na umalis siya sa restaurant, tumawid sa kalye, at pumasok sa underground garage. Nang hawakan niya ang pintong kotse, lumitaw siya. Mr. Aguilar, lumingon ito, nakita lamang ang kanyang mga mata bagong ngumiti ng pilit. Miss De Leon, kilala mo ako? Kilala ko ang tatay mo. At alam ko ring hindi tayo dapat mag-usap dito. Kung gayon sa ibang lugar tayo mag-usap. Ang maliit na kapihan sa Cortes Street ay tahimik. Mayroon lamang isang matandang waiter na nagpupunas ng mga baso sa likod ng counter. Pinili ni Aguilar ang mesa malapit sa bintana. Umupo si Ira sa tapat niya. Ano ang gusto mo? Ang katotohanan. Tungkol kay El Silencio? Tungkol sa lahat. Sumandal si Aguilar, huminga ng malalim. Alam mo ba? May sinabi si Rol na hanggang ngayon na hindi ko makalimutan. Tanging ang hindi takot sa apoy ang mabubuhay sa dilim. Ngunit nakalimutan niya na minsan ang apoy ay sinusunog ang sarili nito. At nandun ka rin. Ako pa nga ang nakalat ng gasolina. Hindi ngumiti si Ira. Tumingin lamang siya ng diretso. Naghahanda si El Silencio na kumilos. Muli niyang itinatayo ang lasombra sa kanyang sariling paraan. Bawat lingkay pinapalitan. Ang tawong akala kong patay na ay bumabangon. Uminom ng kape si Aguilar. Hindi inalis ang tingin sa kanya. At ano ang gusto mo? Wala na akong kapangyarihan. Pero may impormasyon ka pa. Kapalit? Hindi ka isasama sa liwanag kasamang ngayon. Nag-isip sandali si Aguilar. Pagkatapos ay kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang malit na memory card at inilapag sa mesa. Nandiyan ang recording ang pagpupulong sa pagitan ni Elias at ang 2 miyembrong dating gabinet. Nagpaplano silang ibagsak ang sistemang politika sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang dual power structure na parehong kumokontrol sa batas at namamahala sa internasyonal na pananalapi. Kung magtagumpay sila, lahat ng ginawa mo ay magiging abo. Kinuha ni Ira ang memory card. Bakit ka nagtaksil? Gumiti si Aguilar ng mapait dahil ayaw kong mamatay na parang si Raul. Pagbalik sa Maynila, naghihintay na sina Joaquin at Ines sa strategy room. Hindi nila tinanong kung bakit magang bumalik si Ira. Naghintay lamang sila sa kanyang sagot. Isinaksak ni Ira ang memory card sa laptop, pinuksan ang recording. Nandun ang boses ni Elias, malalim at mabagal, malinaw ang bawat salita na para bang nagtuturo sa kanyang mga tauhan. Hindi natin kailangan ng karahasan, kailangan nating maging tahimik, walang putukan ng baril, kailangan lang nating makuha ang mga pirma. Kapag umupo na ako, hindi kailangang malaman ng sinuman kung sino ako. Kailangan lang nilang malaman na hindi sila maaring tumanggi sa akin. Isang ibang boses ang suminggit. At paano si Ira? Sumagot si Elias. Siya ang magiging huling ilaw bago ko patayin ang lahat ng natitirang ilaw. Natahimik ang silid. Tumayo si Joaquin. Kailangan nating ilabas ito. Tumango si Ira, pero hindi sa mga pahayagan. Ipadala sa mismong mga taong nagbabalak na sumunod sa kanya. Pananakot? Hindi, babala. 1 linggo pagkatapos,
Mahigit 10 personalidad sa politika ang biglang nag-anunsyong kanilang pagbibitiw sa lahat ng pwesto. Naglabas ng maikling balita ang internasyonal na media. Walang komento. Ngunit sa underground network, nayanig ang buwang sistema. Hindi tumugon si Elias. Walang pagbabanta. Walang bagong babala. Isang pakete lamang ang ipinadala sa underground base. Sa lubay isang salamin, pasag sa gitna, walang mensahe. Tiningnan ni Ira ang salamin. 2 piraso ang nagpapakita ang kanyang mukha. Basag, pilipit, hindi makatugma. Tulad ang 2 tao, isang matagal ng patay, isang nabubuhay sa putat pagpili. Ibinaba niya ang salamin, lumingon kina Joaquin at Ines. Panahon na, sabi niya. Hahanapin natin siya, at sa pagkakataong ito, hindi ako naparito para makipagayos. Tumango si Joaquin. Kung gayon maghahanda na ako. Lumapit si Ines, inilapag ang isang mapa sa mesa. At nahanap ko na kung nasan siya. Tiningnan ni Ira ang mapa, isang pulang tuldok sa gitnang malalim na kagubatan ng Palawan. Tara na, sabi niya. Sa pagkakataong ito, hindi para magbabala, kundi para tapusin. Lumapag ang eroplano sa Puerto Princesa ng halos alas 10 ng gabi. Ang kalangitan ng Palawan ay hindi kasing liwanag ang Maynila dahil sa mga ilaw sa kalsada, kundi mga magkakasunod na madilim na bahagi na paminsan-minsan ay kumikinang dahil sa mga ilawang mga pickup truck na tumatakbo sa highway. Iba ang hangin dito. Siksik sa amoy ang mamasa-masang kagubatan, ang lupa na hindi pa natutuyo, at ang bahagyang amoy ng asin mula sa malayong baybayin. Hindi ganong nagsalita sina Ira, Joaquin, at Ines paglabas nila ng airport. Hindi sila nakabihis na parang nagtatrabaho, walang dalang maleta. Bawat isa ay may dalang malit na backpack, na naglalaman ng mga bala, mapa, gamot, at tuyong pagkain. Nag-arkila silang isang lumang all-terrain vehicle at nagmaneho ng diretso pa Hilaga. Patungo sa isang lugar na walang panggalan sa mga mapang turista, kung saan kinakain ng kagubatan ng signal at bawat hakbang ay maaaring magiwan ng bakas ng dugo. Ayon sa data na nakuha mula sa isang satellite signal na nadekode ng isang kasamahan ni Ines, si Elias ay nagtatago sa isang bus na matatagpuan sa gitnang pambansang kagubatan. Isang lugar na dating rara stasyon ng mga Amerikano noong dekada 70, nakalaw na inabandona. Ngunit hindi nakikita ng satellite ang mga tao. Nakikita lamang ang buhay. Init na regular na gumagalaw sa isang malinaw na siklo na parang orasan. Ibig sabihin, hindi nag-isa si Elias. Nakupo si Ira sa harap na upuan, mahigpit na hawak ang kanyang baril. Ang kanyang gamata ay hindi na nagalangan, walang pagdududa. Hindi siya naparito para mag-imbestiga o magligtas. Naparito siya para tapusin. At kung ang wakas ay isang bala, pipindutin niya ang gatilyo ng hindi kumukurap. Huminto ang sasakyan sa panan ng bundok pagkatapos ng mahigit 3 oras na paglalakbay sa gabi. Pinatay nila ang makina, itinago ang sasakyan sa likod ng isang bunto ng lupa at tinakpan ng mga dahon ang hood. Mula dito, kailangang maglakad, si Ines ang nangguna. Naglakad siya na parang isang kanino, walang ingay, alam kung saan ang mga bakas ng tao, kung saan ang mga bitag ng ahas. Si Joaquin ay nasa gitna, may dalang backpack na naglalaman ng laptop at jammer. Si Ira ang nasa huli, laging malapit ang kamay sa gatilyo. 5 oras silang naglakad sa kagubatan. 2 beses lamang huminto para uminom ang tubig at surin ang mapa. Malapit na sa pinaghihinalang lugar, nagbago ang direksyon ng hangin. Hindi na hangin mula sa dagat, kundi malamig na hangin mula sa mga batong bundok at sa ilog sa ilalim ng lupa. Mas makapalang mga puno. Hindi pa sumisikat ang araw. Ang gasuklay na buwan ay nagbibigay ng malabong liwanag sa pamamagitan ng makapal na mga dahon. Sapat para makita ang isa't isa ngunit hindi sapat para makita ang layo na higit sa 3 metro. Pagkatapos ay nakita nila ito, ang base. Nakatago sa likod ng isang talampas na natatakpan ng lumot at mga baging, ang pasukan ay isang konkretong pintong lagusan na may pahalang na bitak. Walang mga bante, walang ilaw. Ngunit iyon ang mas nakakatakot. Dahil ang ganap na katahimikan sa dilim ay laging senyales ng malapit na kamatayan. Kinuha ni Joaquin ang kanyang jammer at binuksan ang scan mode. Isang pulang ilaw ang lumitaw. May motion sensor, pero hindi ito modernong uri. Gumagamit itong lumang frequency, kaya kong i-jam. Gawin mo, sabi ni Ira. Mabilis. Ilang minuto itong ginawa ni Joaquin. Kumurap ang pulang ilaw at pagkatapos ay nawala. Mayroon tayong 5 minuto. Pumasok sila. Bumukas ang pintong lagusan ng walang ingay, patungo sa isang makitid na hagdanan. Ang gamoying metal at lumang gamaga ay umalinggasaw. Nauna si Ira. Ang tunog ng kanilang mga paa ay umalinggaw sa saradong espasyo. Pagbaba sa unang palapag, nakita nila ang isang mahabang pasilyo. Sa dulong pasilyo ay isa pang metal na pinto. May nakakabit na retinal scanner sa pinto. Kinuha ni Ines ang isang maliit na aparato mula sa kanyang bulsa.
isang biological simulator. Inilagay niya ito sa kanyang mata at inilapit sa scanner. Kumislap ang ilaw. 3 segundo. 5 segundo. Hindi tugma, sabi ni Joaquin, nag-alala. Nanggalit ang mga ngipin ni Ines. Sandali. Pinalitan niya ang codeset. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang simulated retina. Ni Elias, umakyat ang berdeng ilaw. Pumukas ang pinto. Sa loob ay isang malawak na silid. Malabo ang ilaw, walang laman. Walang tao. Hanggang sa umalingonggaw ang isang boses mula sa itaas. Isang hakbang na huli, kapatid. Tumingin sila sa itaas. Sa balkonaheng ikalawang palapag, nakatayo si Elias. Nakaputing polo, itim na pantalon, may hawak na libro, at ang kanyang mata ay kasing liwanag ang araw na una silang magita sa Mount Celeste. Walang armas, walang kasama, ngunit hindi niya kailangan. Ang hangin sa paligid niya ay sapat na para magyelo ang lahat sa silid. Sa tingin mo ba naparito ako dahil nag-atubili ako? Tanong ni Ira. Ngumiti si Elias. Hindi, naparito ka para sa isang karapusan, ngunit karapusan ng ano? Isang network, isang panggalan, o isang bahaging sarili mong dugo? Naparito ako para patayin ka. At sino ang nagsabing ayaw kong mamatay? Tumingin si Ira ng may pagmamatas. Mayroon kang 5 segundo. Itinas ni Elias ang kanyang kamay, ibinagsak ang libro. Tumama ito sa kanyang pa, dinampot ni Ira. Ito ay isang sulat kamay, ang talarawan ni Raul. Walang panggalan ng nagpadala, ngunit bawat pahina ay isang pagamin. Nagsisi si Raul. Sabi ni Elias. Alam niyang isang araw ay haharapin mo ang lahat. At iniwan niya ito para sa iyo. Hindi para mapatawad, kundi para makapili. Binasa ni Ira ang ilang gunang linya. Ginamit ko ang dugo para itayo ang aking imperyo. Ngunit hindi ko alam kung paano ito pananatilihin sa ibang paraan. Kung mababasa ito ng aking anak na babay, mangyaring huwag nang ipagpatuloy ang pagsusulat ng iyong buhay gamit ang tinta na ginamit ko. Mahigpit na hinawakan ni Ira ang kuwaderno. Dahan-dahang bumaba si Elias sa bawat baitang hagdan. Maaari mo akong barilin. Ngayon din. At lahat ng kasalanan ay mamamatay kasama ko. Ngunit wala na ring matitira para muling mabuhay. Kinuha ni Inez ang kanyang baril, ngunit pinigilan siya ni Ira. Nakatayo si Elias 3 hakbang ang layo sa kanya. Ano ang gusto mo? Tanong niya. Gusto kong mabuhay ka. At gusto kong ikaw mismo ang pumili kung paano ka mabubuhay. Tiningnan siya ni Ira. Matagal. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang baril. Walang sinuman ang makakabuhay na may 2 anino ng sabay at pinipili ko na panatilihin ang liwanag. Tumango si Elias. Kung gayon, aalis na ako. Saan ka pupunta? Wala nang daan? Pagod na ako. Tumalikod si Elias, naglakad patungo sa dilim sa dulong pasilyo. Walang pumigil. Walang bumaril. Isang tunog lamang ang pagsarang bakal na pinto. At bumalik ang katahimikan. 2 araw pagkatapos, nakatayo si Ira sa harap ng dagateng Palawan. May hawak na talarawan ni Raul. Nakaupo sina Joaquin at Ines sa likuran, walang sinasabi. Sinunog ni Ira ang kuwaderno. Lumipad ang abo sa hangin. Walang gititira? Tanong ni Joaquin. Wala, ang magkakailangang tandaan. Naalala ko na. Umalis sila sa Palawan sa isang umaga na may banayad na sikat ng araw. Walang nagsabing salitang katapusan. Ngunit alam nilang lahat, isang kabanata ang nagsara. At namatay na ang apoy. Ang dagateng Palawan ay kasing asul pa rin ng dati. Ang mga alon ay marahang humahampas sa puting buhangin na para bang hindi nito alam na ilang araw lang ang nakalipas sa gilid ng kagubatan. Isang paghaharap sa pagitan ng mga huling anino ang La Sombra ay nagtapos sa tahimik na paglisan ni El Silencio. Walang nang nagbanggit sa kanya. Walang nakakalam kung saan siya nagpunta, kung buhay pa ba o patay na. Ngunit para kay Ira si Elias ay naglaho sa kagubatan na parang abo na walang hugis. Bumalik siya sa Manila ng tahimik. Walang naghihintay na mga tao. Walang press conference, walang pahayag. Ang media ay tahimik lamang na nagulat tungkol sa isang seryeng mga pagbibitiw at mga pagbabago sa lubeng gobyerno. Ang mga taong dating nagmamanipula ang kapangyarihan ay nagsimulang maglaho o manahimik. Ang mga korporasyon na dating lihim na nagpopondo sa mga paksyon ay nanahimik na ngayon. Ang kanilang mga account ay na-freeze at ang mga proyekto ay sinuspinde. Isang araw pagkatapos bumalik, nakatanggap si Arang isang sulat kamay na iniwan sa kanyang silid. Walang panggalan ng nagpadala, isang linya lamang ng mga salita. Kapag ang liwanag ay hindi na pinapatay ang takot, ang katotohanan ay hahanapin ang sarili nitong daan. Hindi niya kailangang tanungin kung sino ang nagpadala. Iyon ay tandang neutral na network. Ang mga tawang dating nagmamasid kay Raul, Elias at Ngayon ay piniling manatili sa pagitan ng 2 suktulan, walang kapangyarihan, walang pagkakakilanlan, para lamang panatilihin ang balanse mula sa sobrang pagkiling sa anumang panig. Pumasok si Joaquin pagkatapos niya. May hawak na isang tasang kape.
Marahang inilapag sa mesa. Ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog dahil sa 3 gabing hindi pagtulog, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling matalas at matalino. Ano ang susunod mong gagawin? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Ira. Umupo siya sa isang upuang kahoy malapit sa bintana. Nakatingin sa langit na unti-unting nagiging kulay abo dahil sa papalapit na gabi. Akala ko noon, kapag nasunog ko na ang lahat, gagana ang pakiramdam ko. Pero nalaman ko, ang kabo na iyon ay nasa baga ko pa rin. Kailangan ko pa rin hiningahan ito araw-araw. Tumango si Joaquin. Walang sinuman ang lumalabas sa impyerno nang hindi nagdadalang kaunting usok. Lumingon siya sa kanya. Kung gayon, sasamahan mo pa rin ba ako? Hindi na niya kailangang mag-isip hanggang sa hindi mo na ako kailanganin. 2 linggo pagkatapos, inimbitahan si Ira sa isang lihim na pagpupulong ng isang internasyonal na organisasyon na nagtatrabaho para sa transparency sa pananalapi at laban sa mga underground network. Ang imbitasyon ay hindi sa pamamagitan ng opisyal na paraan. Ang nagpadalang sulat ay isang hindi nagpakilalang tao na nagbigay lamang ng lokasyon, Tokyo. Walang tiyak na oras, isang kahilingan lamang. Pumunta mag-isa, walang abiso, walang armas. Tinalakay niya ito kay Joaquin. Hindi niya ito nagustuhan. Ngunit hindi rin niya pinigilan. Maghihintay ako sa Osaka. Kung hindi ka lalabas ang Tokyo pagkatapos ng 3 araw, kikilos ako. Umalis si Ira sa isang panggabing flight. Walang bagahe, walang tunay na pagkakakilanlan. Pagdating niya, sinalubong siya ng isang ordinaryong taxi. Ang driver ay isang nasa katanghaliang gulang na babaeng Hapon na hindi nagsasalita ng Ingles. Naglakbay silang halos 1 oras patungo sa labas ng Tokyo. Huminto sa harap ang isang bahay na gawa sa kahoy sa tabing isang lawa. Ang nagbukas ng pinto ay isang matandang lalaki. Puti ang buhok, malalim ang mata. Miss De Leon, ako nga. Pumasok ka. Sa bahay ay may 3 tao lamang. Lahat sila ay hindi nagpakilala. Ngunit alam nila ang lahat tungkol sa kanya. Nasira mo ang isang bahaging network ni Raul at halos mapuksa si Elias. Halos? Tanong ni Ira. Tumango ang matandang lalaki. Hindi namatay si Elias at siya ay isang buhay na alala. Ang mga dating tapat sa kanya ay tahimik na muling itinatayo ang pundasyon. At ano ang gusto ninyong gawin ko? Pigilan iyon, hindi sa pamamagitan ng pagwasak, kundi sa pamamagitan ng pagpapalit. Pagpapalit? Hindi mo mapapatay ang lahat ng dilim. Ngunit mayari kang maglagay ng ilaw sa lugar kung saan sila tutubo. Natahimik si Ira. Pinag-usapan ninyo ang muling pagsasayos ng kapangyarihan. Pinag-usapan namin ang totoong mundo. Walang bayani, may balanse lamang, at ikaw ang tanging gitnang punto na pinakakatiwalan namin. Tumayo siya. Hindi ako mamamahalang isang bagong network. Hindi namin hinihiling na mamahala ka. Hinihiling namin na umiral ka. Tulad ng isang simbolo, tulad ng isang palatandaan. Para makita ng mga susunod na henerasyon na may isang taong nagsabing hindi sa parehong si Raul at Elias. Umalis si Ira sa bahay bago lumubog ang araw. Hindi siya sumagot. Ngunit naintindihan niya. Hindi lahat ay pinipili para mamuno. Ngunit ang ilan ay obligado na manatili dun na parang isang tore kahit walang nagpaparanggal para malaman ng iba ang direksyon. Sa sumunod na buwan nagbukas si Ira ng isang independenteng pondo sa Singapore. Panggalan ng pondo, abo. Walang nakakaalam kung sino ang nasa likod nito, ngunit malinaw ang layunin. Suportahan ang mga investigative journalist, mga abogadong binabantaan, at mga whistleblower ang mga underground system sa mga papaunlad na bansa. Hindi siya lumitaw sa media. Walang press conference. Lahat ng aktibidad ay sa pamamagitan ng isang 3-layer encryption. At ilan lamang na mga personalidad ang nakakakilala sa kanyang tunay na mukha. Kabilang sina Joaquin at Inez. Minsan, sa isang malit na silid sa Singapore, tinanong siya ni Inez, bakit mo pinili ang panggalang abo? Tumingin si Ira sa screen na nagpapakita ang 10 linyang data tungkol sa isang kasong katiwalian sa Afrika. Dahil akala ko noon ang abo ay ang katapusan. At ngayon? Ngayon alam ko na, ang abo rin ang nagsisimula ng apoy. Isang gabi, habang nagsisimula ng umilaw ang Maynila, nakaupo si Ira sa pinakamatas na palapag ng isang abandonadong gusali. Sa kanyang kamay ay isang lumang larawan. Larawan ng kanyang ina, si Raul, at siya nung 5 taong gulang. 3 tao sa isang frame, ngunit walang sinuman ang nakatingin sa isang punto. Tiningnan niya ng mabuti ang mga mata ni Raul sa larawan. Walang galit, walang takot. Isang hindi may paliwanag na kalungkutan lamang. Sinunog niya ang larawan. Hindi para burahin, kundi para itago ang abo. Kinabukasan, nakatanggap siyang isang sulat na walang nagpadala. Buhay pa ako. Ngunit wala na akong galit. Mabuhay katulad ng pinili mo. Huwag kang maging katulad ko.
Walang pirma. Pero alam niya, si Elias, El Silencio, ay naroon pa rin sa kung saan, maring sa kagubatan. Maring sa isang kapihan na walang nakakalam sa Patagonia. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagpadalang bala. Salita lamang. Isinilid ni Ira ang sulat sa isang bakal na kahon, isinara ito at inilagay sa pinakamataas na estanteng kanyang bookshelf. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang mesa at nagpatuloy sa buhay. Bumalik ang tagulan sa Maynila isang araw ng Hunyo. Ang makakapal na kulayabong ulap na parang usok ay bumalot sa kalangitan. Ang mga kulog at kidlat ay sumasabog sa gitna ng isang lungsod na pagod na sa ingay ng gabusina at mga balitang punong politika. Ang mga tao ay patuloy na yumuyuko habang nagmamadaling tumatawid sa mga putik na daan, nakabalot sa manipis na kapote na parang pansamantalang balat, umaasang maiwasan ang malamig na basa, parehong mula sa langit at mula sa loob ng kanilang mga buhay. Sa isang lumang sulok ng kalye na walang panggalan, nakaupo si Ira sa isang pamilyar na kapihan. Sa harap niya ay isang tasang itim na kape na walang asukal. Sa tabi nito ay isang bagong kuwaderno blanko. Wala pa siyang isinusulat. Ang unang pahina ay blanko pa rin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, mayroon siyang blankong pahina na hindi nababalutan ng dugo, usok o magasalita ang kanyang ama. Pumasok si Joaquin sa kapihan na nakasuot ng simpleng kulayabong polo, mayos pa rin ang gupit, malamig pa rin ang mukha, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na kumalma pagkatapos ng mahabang bagyo. Umupo siya sa tapat, hindi nagtanong kung okay ka lang ba o kung ano ang susunod. Lumipas na sila sa panahon na kailangan pang magasalita para mag-usap. Kamusta ang Singapore? Tanong niya, malalim ang boses na parang ulan na bumabagsak sa yero. Maayos, opisyal nang kinilala ang pondo, pero hindi ko plano na panatilihin ito ng matagal. Bakit? Dahil kung kailangan kong pumili sa pagitan ng pagpapanatiling bukas ng ilaw o paglabas sa madilim na silid, pipiliin kong lumabas. Tumango si Joaquin. At si Elias? Anino pa rin. Hindi mo na ba siya hahanapin? Humigop si Ira ng kape. Hindi ko kailangan dahil pinatawad ko na siya mula nung hindi niya pinaputok ang baril sa Palawan. Natahimik si Joaquin. Inisip pa rin lahat na si Elias ang katapusan. Pero alam mo ba, kopya lang siya. Isang ibang bersyon ni Raul. Maaring mas matalino, mas tahimik, ngunit produkto pa rin ng parehong lumang apoy. At ano ka? Ako ang nagpatay ng apoy na iyon, hindi sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan ng pagtigil sa paglalagay ng gasolina. Isang linggo pagkatapos, nakatanggap si Ira ng isang espesyal na imbitasyon mula sa International Justice Commission. Hindi nila siya inimbitahan para purihin. Inimbitahan nila siya para tanungin. Gusto mo bang maging batas ang iyong mga salita? Nais ng ilang delegado na isama si Ira sa isang grupo ng mga tagapayo para sa mga patakaran laban sa mga transnational criminal organization. Ang iba naman ay natatakot na maging isa siyang hindi makontrol na simbolo. Ngunit para sa kanya, ang imbitasyong iyon ay isa na namang pagkakataon na tinatanong siyang mundo. Gusto mo bang pumasok sa liwanag? Tumanggi siya. Hindi dahil sa takot siya, kundi dahil naintindihan niya, hindi lahat ay nanggangailangan ng liwanag para gawin ang tama. May mga ilaw na sapat lamang para sa isang tao na makita ang daan ng hindi sinusundan ng sinuman. Nagpatuloy siyang mamuhay ng tahimik. Walang tiyak na tirahan, walang pampublikong pahayag. Ngunit ang mga tong natulungan niya, ang mga reporter, abogado, tagapagtanggol ng karapatang pantaw, alam nilang buhay pa siya. Tinatawag nila siya sa isang simpleng panggalan. Ang tagapaginggat ng abo. Hindi isang leader. Hindi isang bayani. Isang tong naginggat lamang sa kaibuturan ng mundong ito. Katatagan. Isang hapon sa pagtatapos ng taon. Habang patuloy na umulan sa labas, nakatanggap si Ira ng isa pang sobre. Sa luba ay isang larawan. Isang bundok na nababalutan ng niyebe. Sa tuktok ay isang maliit na kubo. Sa likod ay nakasulat. Kapag handa ka na, pumunta ka, hindi para magpatawad, kundi para malaman, walang sinuman ang ipinangganak para maging halimaw. Naiwan lamang tayo sa gitna ng abo na walang nagturo kung paano huminga. Walang pirma. Ngunit pamilyar ang sulat kamay, binasa ito ni Joaquin at nagtanong, pupunta ka ba? Tiniklop ni Ira ang papel at isinilid sa kanyang bulsa. Hindi gayon. Bakit? Dahil may iba pang nanggangailangan sa akin dito, tiningnan siya ni Joaquin, matagal, pagkatapos ay tumango. Maghihintay ako. Isang taon pagkatapos, sa isang maliit na eskinita sa Davao City, isang batang babay na nangganggalang Mika ang binantan dahil sa pagpost ng impormasyon tungkol sa pakikipagsabuatan ng lokal na pulisya sa mga drug gang. Wala siyang dala kundi isang lumang telepono at isang diwa na hindi natatakot. Isang gabi, pagbalik ni Mika sa kanyang inupahang silid, nakakita siyang isang sobre sa mesa. Sa lubay isang memory card.
at isang papel na may mga salitang, "Huwag mong hayang mamatay ang apoy, ngunit huwag mo ring hayang masunog ka kasama nito." Adial binuksan ni Mika ang memory card. Sa loob ay ang kompletong lihim na dokumento tungkol sa money laundering ring na kanyang inimbestigahan. May tumulong sa kanya. Bago pa man niya malaman na kailangan niyang tulong. Mula noon nagsimulang kumalat ang panggalangadel na parang isang password sa mga taong naglalakas loob na magsalitang totoo. Hindi bilang isang simbolong kapangyarihan, kundi bilang isang palala. Mayroong isang tao doon na nakaligtas sa dilim. At pinili pa ring panatilihin ang apoy gamit ang kanyang mga kamay. At sa kung sang lugar sa gitnang malamig na mga bundok na walang panggalan, isang lalaking may puting buhok ang nakaupo sa harap ng isang pugon sa isang kubo na gawa sa kahoy, may hawak na lumang libro. Sa pabalat ng libro ay 3 malabong salita, ang talarawan ng walang mukha. Tumingin ang lalaki sa apoy, walang sinabi. Tahimik lamang at naghintay. Hindi namatay siyang silensyo. Tahimik lamang siyang naglaho. Nagiwan ng isang huling mensahe. Mabuhay katulad ng pinili mo. Huwag kang maging katulad ko. Ngunit hindi pa umaalis ang kadiliman. At ang susunod na apoy ay maaaring magsimula mula mismo kay Ira. Ang Kabanata 3 ay ang huling labanan. Kung saan ang katotohanan, pagtataksil, at dugo ay wala ng daan pabalik. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at iyon ang notification bell para hindi makaligtan ng Kabanata 3 na malapit nang palabas.